2 taon na kaming kasal. Ano ang kailangan kong gawin para sa wakas ay makahiga ka sa iisang kama kasama ko? Kaya mo ba iyon? Hoy, Leon, gusto ko ng diborsyo. Sa wakas ay natauhan ka na. Pagkatapos ng diborsyo, dito ka na tumira sa akin. Marami akong pogi dito. Mula ngayon, hayaan mo na si Vincent na mag-isa, sumusunod sa kanyang disiplina at tumanda ng nag-iisa. Tanya. Tanya, kung gaano kita kamahal. Tanya, hindi ba iyon ang kababata ni Vincent? Ang kasama niyang lumaki. Siya nga talaga. Kaya, si Vincent ay hindi walang damdamin at pagnanasa. Ang mga pagnanasa niya lang ay hindi kailanman nauugnay sa akin. Ang kanyang mga pagnanasa ay para lamang kay Tanya. Mukhang nabigo na naman siya sa pag-akit kay Mr. Schaefer. Siya ay isang taong disiplinado. Paano siya magkakaroon ng pagnanasa sa babaeng ganyan? Pinapahiya lang niya ang sarili niya. Tama sila. Talagang ang pinapahiya ko ang sarili ko. Leon, ang gwapo-gwapo niya. Pupunta ako para makilala siya. Sandali, hindi ate. Maaari kang magustuhan ang sinuman. Ngunit hindi siya. Bakit? Tingnan mo, lahat tayong mga tagapagmana ng pamilya nagpapakasasa sa kaligayahan. Ngunit siya lang ang naasetiko mula pa noong bata, abstinente. Sikat siya sa pagiging walang pakialam sa mga bagay sa mundo. Paano mo siya magugustuhan? Hindi kayo bagay. Dahil lang sa mukha niya, kalimutan ng disiplina. Kahit maging monghe siya, kaya ko pa rin siyang mahikayat. Vincent, hindi ka ba mainit? Bukas ay bibili ako sa iyo ng bagong damit. Huwag ka nang magnakaw ng mga damit ko ulit. Vincent, hinabol kita sa loob ng 4 na taon. Kahit isang bato, dapat ay uminit na ngayon. Bakit para kang kahoy? Walang reaksyon. Saka magpakasal na tayo. Talaga? Noong mga panahong iyon, akala ko nang walang muwang na naantig ko siya. Hindi hanggang sa nakita ko ang nangyari. Natuluyan kong naunawaan, si Vincent ay laging nagmamahal kay Tanya, ang kanyang disiplina. At ang pagpapakasal sa akin ay pawang para lang pigilan ang kanyang pagnanasa kay Tanya. Vincent, sa loob ng 7 araw, aalis na ako ng bansa at mawawala na ako sa buhay mo ng tuluyan. Jane, tara na. Hindi. Kailangan na nating umalis, tara. Makinig ka sa akin. Bagalan mo bagalan. Jane, anong nangyari sa'yo ngayong araw? Simula nang umibig ka kay Vincent, nagsama kayo palagi. Tumigil ka nang pumunta sa mga lugar na ganito. Kalimutan mo siya. Ngayong gabi, magpapaparty tayo ng todo. Dalhin mo sa akin lahat ng mga pinakapuging lalaki na meron ka. Si
Baliw ka ba? Hinawakan mo ang abs ng lalaking yon at sumayaw kang dikit sa kanya. Hindi ka ba natatakot na magagalit si Vincent? Wala siya rito. Ano bang dapat ikatakot? Tara, tara, tara! Nakaupo si Vincent sa booth sa likod natin at pinapanood ka niya. Vincent, ang asawa mo ay nagpi-party ng todo dito ng matagal na. Kung ako, nagalit na ako ngayon. Paano ka nakaupo pa riyan? Huwag kang mag-alala. Alam niya ang kanyang limitasyon. Hindi siya gagawa ng labag sa linya. Hinawakan niya ang abs niya at sinasabi mo pang alam niya ang limitasyon? Ang iyong katahimikan ay talagang kahanga-hanga. Talagang hindi ko maintindihan. Mayroon ba sa mundong ito na talagang pinapahalagahan mo? Hoy, Vincent! Saan ka pupunta? Ay naku, ay naku. Paparito si Vincent. Ang takot niya tignan ngayon. Hindi ko pa nakita ang ganyang ekspresyon sa kanya. Tiyak na pinagalitan mo siya ng sobra. Mahalaga ba ako sa kanya ng ganoon? Vincent, Vincent, ano ang ginagawa mo rito? Sino ang nagpahintulot sa'yo na gumulo sa lugar na ganito? At sino ang nagpahintulot sa'yo na makipagpalitan ng contact info sa ibang tao? Di ba sabi mo hindi mo na ako pakialaman? Kaya ang ginagawa ko ay wala kang pakialam. Sino ang nagsabing hindi kita papansinin? Wala ka talagang pakialam. Araw-araw kang umiiwas sa akin, Vincent. Dati sobrang bait mo sa akin. Bakit nagbago na ang lahat ngayon? Dahil sabihin mo. Sabihin mong dahil gusto mo siya, kaya mo siya iniwasan. Dahil sa sandaling makita mo siya, hindi mo na kontrolado ang sarili mo. Tanya, may asawa na ako ngayon. Hindi ko na pwedeng iikot ang buhay ko sa'yo tulad ng dati. Mapagkunwari ka. Kaya, kung mawala si Jane, makakabalik ba tayo sa dati? Yan eh. Yan eh. Gising ka na. Sino ang sobrang galit sa'yo? 2 bote ang binasag sa ulo mo. Mahigit 30 na tahi. Muntik ka nang magkapangit. Buti na lang dinala ka rito sa tamang oras. Nasaan ang nagdala sa akin dito? Ibig mong sabihin, ang matalik mong kaibigan. Siya ang naghintay sa iyo buong magdamag. Umalis lang siya dahil may biglaang nangyari. Kaya hindi si Vincent ang nagdala sa akin dito. Nagpapakaasa lang ako. Vincent, noong binasag ko ang bote, nasugatan ko ang daliri ko. Ang sakit nito. Ito ang magpapahinto ng sakit. Vincent, handang-handa ka pa rin gumawa ng paraan para aliwin ako. Kumusta? May sadyang nanakit sa akin. Hanapan mo ako ng pinakamahusay na abogado. Kukuha ka ng abogado para idemanda si Tanya dahil sa sinadyang pananakit. Oo. Ang pinsalang ginawa niya sa akin ay sapat na upang makulong siya ng matagal. Si Tanya ay mainitin lang ang ulo. Mali na pinalo ka niya ng pabigla-bigla. Pinarusahan ko na siya. Parusahan? Gusto ko talagang malaman kung paano mo siya pinarusahan. Ipinagbawal ko siyang lumabas ng bahay sa loob ng 1 araw. Hayaan na lang nating itigil na ito. Nakakuha ako ng 30 tahi at ipinagbawal mo lang siyang lumabas sa loob ng 1 araw. Vincent, pinarurusahan mo ba siya? O natatakot ka na baka ako ang gumawa ng gulo para sa kanya? At sadyang, pinapigil mo siya sa bahay. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay tiyak na parusa. Kalokohan. Binawi ko na ang sulat ng abogado.
Hindi mo na kailangang humanap ng iba pang abogado. Sa paligid ko, walang maglalakas loob na kunin ang kasong ito. Vincent, talaga namang iba ka. Vincent, ang galing mo talaga. Ang bagay na ito. Talaga namang kasalanan ni Tanya. Bilang kabayaran, aasikasuhin kita sa ospital sa loob ng ilang araw. Hindi mo kailangang masiyahan, basta't hindi ka na magdudulot ng problema. Kapag nakalabas ka na, padadalhan kita ng mga regalo bilang kabayaran. Sa kanyang paningin, ang personal na pag-aalaga sa akin ang pinakamalaking pabor na kaya niyang ibigay. 6 pang araw. Kapag na-process ang visa, aalis ako at tatapusin ang malas na relasyong ito. Vincent, bumalik ka. Bakit nandito rin siya? Tanya, nakalimutan mo ba ang ipinangako mo sa akin? Jane, pasensya na. Masyado akong pabigla-bigla noon. Mula nang pakasalan mo si Vincent, hindi na niya ako gustong makita ng ilang taon, inilalaan lahat ng atensyon niya sa iyo. Kaya ako nagalit sa iyo. Hindi na mauulit. Sige, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Naayos ko na siya para sa iyo. Si Tanya ay mananatili sa atin ng ilang araw. Magkasundo kayo. Isasama muna kita, pabalik sa iyong kwarto. Vincent, magluluto ka ba kasama ko? Sige, ikaw na lang ang umakyat. Kaya, ngumingiti pala siya kapag nasa bahay. Tanya? Tanya, huwag matulog dito. Malamig dito. Tanya. Huwag mong iwanan si Tanya. Si Tanya ay ikaw lang ang mayroon. Sa lahat ng mga taon na ito, kahit gaano ako ka-proactive, kahit sinadya ko pang manligaw kay Vincent, nanatili siyang walang galaw. Pero ngayon, isang katagang nasambit ni Tanya sa tulog ang nagpakawala sa kanya ng ganito. Ayos lang, ako, si Jane, ay hindi iniwan. Noong huli kang na ospital, nangako akong bibigyan ka ng regalo. Ang hairpin na ito, na may brilyante bagay na bagay sa kulay ng buhok mo. Vincent, ang bait mo kay Jane. Pambayad lang yan sa injury ko. Ang buhok ko. Paano nangyari ito? Pinutol mo ang buhok ko. Oo, kailangan ng paaralan na gumawa kami ng mga handicraft. Gusto kong gumawa ng peluka. Pinakamaganda ang buhok ni Jane. Sobrang itim at makintab. Lakas loob mong saktan ako. Mula pa noong bata tayo, si Vincent ang nagpoprotekta sa akin na parang ako ang buhay niya. Kahit isang buhok ko, hindi niya ginalaw. Sino ka ba? Hawakan siya. Ako ang tunay na may bahay ng bahay na ito. Sino ang maglalakas loob na humawak sa akin? Nagtatrabaho ka para kay Vincent. Isipin ninyo, sa kanyang puso, sino ba ang mas mahalaga? Siya o ako? Bitawan mo ako. Bitawan. 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 Kaya alam na ng lahat kung sino ang tunay na may bahay ng bahay na ito.
Hindi pa huli para matanto mo iyan. Hawakan siya. Anong tinitingnan mo? Tanya, hindi ka ba natatakot na malaman ni Vincent at magkaproblema ka? Mula pagkabata, anuman ang problemang ginawa ko, siya ang laging sumasalo sa akin. Kahit saktan ko ang asawa niya. Yane, tandaan mo ito, ako ang kaisa-isa niya. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ilang beses na ba ako pumalo? 99. 99. Sige, gawin na nating buo. Anong ginagawa mo? Alam ko lahat ng nangyari. Ngayon, At? si Tanya ay spoiled mula pa noong bata. Mali ang manakit sa'yo at pinarusahan ko na siya. Paano mo siya pinarusahan ngayon? Pinutol niya ang buhok mo. Kaya pinutol ko rin ang isang lock ng sa kanya para humingi ng tawad sa'yo. Paano naman yung daang beses niya akong sinaktan? Huwag mong sabihin sa akin na sinaktan mo siya ng isang beses at pantay na tayo. Namamaga na ang kamay niya sa kakapalo sa'yo. Sapat na parusa na iyon. Vincent, paano ako nahulog sa'yo? Huwag kang mag-eskandalo. Lumabas ka. Papapasukin ko siya ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Pasok. Jane, pasensya na. Masyado akong pabigla-bigla. Vincent, nakakatakot siya. Hindi naman niya ako sasaktan, di ba? Nandito ako. Walang mga api sa'yo. Kayo dalawa? Ngayon din? Lumabas dito. Alam kong galit ka. Pero sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Magpahinga ka muna. Aayusin ko ang picture frame at ibabalik sa'yo. Lumabas. Miss Queen, handa na ang visa nyo. Pwede nyo na itong kunin. Ayos lang. Malayo na ako sa mga weirdo na ito. Mula sa mga baliw na ito. Kapag nakuha ko na ang visa ko, hindi na ako mananatili rito. Gising ka na. Lumayas ka. Sino ka? Pakisamantalahan mo ako ng ganito. Hindi ka pababayaan ni Vincent. Alam mo ba kung ano ito? Isang time bomb. Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya ko. Ipapanood ko kay Vincent ang dalawang paborito niyang babae ay sumabog ng pira-piraso sa harap niya. May tao ba dyan? Tulong! Ayoko pang mamatay. Tumahimik ka. Tulong! Enjoy sa huling sandali mo. Vincent, nasaan ka? Iligtas mo ako, Vincent. Natatakot ako, Vincent. Vincent, Tumahimik ka. Bakit ka umiiyak? Kung ayaw mong mamatay, saka mo patayin ang bomba. bakit mo ako sinisigawan? Hindi ko alam kung paano tanggalan. Vincent, nasaan ka? Natatakot ako, Vincent. Vincent, iligtas mo muna ako. Nag-aral ako ng demolition sa kolehiyo. Saka nating ililigtas si Tanya.
Sapat ang oras. Magtiwala ka sa akin. Vincent, natatakot ako. Iligtas mo ako agad, Vincent. Jane, ililigtas ko muna siya. Tapos babalikan kita. Baka hindi ko na siya mahal. Matapos ang ginawa niya, hindi ko na maramdaman ang sakit. Vincent, huli na. Sasabog na. Tara na, Vincent. Ang gwapo niya. Pupuntahan ko siya. Saka tayo magpakasal. 2 taon na kaming kasal. Ano ang kailangan kong gawin para matulog ka sa akin? Tapusin na lang natin ito ng ganito. Tara, tara. Vincent, natatakot ako. Tara na. Pwede na kayong umalis. Simula ngayon, ang buhay at kamatayan ko ay wala nang kinalaman sa inyo. Natatakot ako, Vincent. Tara na. Vincent, kung may susunod na buhay, huwag na tayong magkita muli. Iyan ay masyadong delikado. Buti na lang, sa kritikal na sandali, itinapon ni Miss Quinn ang bomba. Kung hindi, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Salamat, Doktor. Huwag kang gumalaw. Huwag kang magkunwaring nagmamalasakit. Kahit anong gawin mo, hindi kita patatawarin. Nagpa-skin graft ka lang para kay Tanya. Hindi ka pwedeng gumalaw. Anong sinabi mo? Sabihin mo muli iyon. Binigyan ko si Tanya ng skin graft. Nasugatan ang braso ni Tanya sa pagsabog. Ayaw niya ng peklat. Ang kulay ng balat mo ay halos katulad ng sa kanya. Kaya, kumuha kami ng ilang bahagi ng iyong balat at ibinigay sa kanya. Vincent, ibinigay mo ang aking balat kay Tanya? Tinanong mo ba ako? Tinanong mo ba ako? Si Tanya ang iyong mahal na mahal at ako ay parang putik sa ilalim ng iyong paa. Tama? Babawi ako sa iyo. Hindi ba lagi mong gusto na makasama ako sa iisang kwarto? Kapag nakalabas ka na, pwede tayong... Wala akong pakialam diyan. Sabihin ko sa iyo, kahit na gusto mo, makakadiri ako. Alam kong galit ka. Hindi kita sisisihin. Tungkol sa pagsasama sa iyo sa kwarto, tutuparin ko ang aking pangako. Hindi ako magbabago ng isip. Magpahinga ka na lang ng maayos. Bakit naging napakatanga ko noon? Kahit alam kong hindi kasya ang singsing, ayaw ko pa ring tanggalin. Tanya, pumunta ka sa kwarto. May ipapakita ako sa iyo na maganda. Anong gusto mo? Binabalaan kita kapag bumalik si Vincent kung malaman niyang inapi mo ako. Subukan mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba laging gustong malaman kung bakit iniiwasan ka ni Vincent? Masasabi ko sa iyo ang totoo. Iniiwasan ka niya, hindi dahil pinakasalan niya ako, at hindi dahil ikaw ang may ginawa para magalit siya. Ito ay dahil siya ay may damdamin para sa iyo. Imposible iyon. Mapapatunayan ko sa iyo. Si Vincent ay tila dalisay at asetiko maghapon. Ngunit sino ang makakaalam na ginugugol niya ang mga araw sa kwarto nakatitig sa iyong mga larawan? Ascetisismo. Katawa-tawa. Mahal ba talaga ako ni Vincent? Noong gabing lumipat ka, natutulog sa sofa, hinalikan ka niya ng 3 minuto. Kahit ang singsing na ito
ay ginawa ayon sa sukat mo. Ikaw ang lagi niyang gustong pakasalan. Ibigay mo ito sa kanya. Nilagdaan ko na ito. At sabihin mo sa kanya, sana magkaroon kayo ng masayang pagsasama. Saan ka pupunta? Diborsyado na ako. Siyempre, mabubuhay ako ng sarili kong buhay. Mula ngayon, ang mga gawain mo ay wala nang kinalaman sa akin. At saka, Tanya, kung maglakas loob ka pang hawakan ako kahit kaunti, gagantihan kita ng 100 beses. Dumating na ako. Nagdala ako ng regalo para sa'yo. Lagi mong binibigyan si Tanya ng pinakamahal na bagay at ako'y binibigyan mo ng mga libre. Pero Vincent, hindi na kita mahal. Hindi mo na ako maaring apihin pa. Vincent, maligayang diborsyo. Nais ko sa iyo ang kalayaan at sa akin ang paglaya. Anong nangyayari? Dati siya'y sumasagot agad kahit random na emoji lang ang ipinapadala ko. Magandang umaga. Kumain ka na ba ng almusal? Umuulan ngayon. Huwag kalimutan ang payong mo. Kumain ka na ba ng tanghalian? Magandang gabi. Matamis na pangarap. Ngayon, hindi na siya nag-aabala magpanggap. G. Schaefer, dapat bang unahin nating puntahan si Miss Quinn o si Miss Schaefer? O baka, uwi muna tayo para makita si Miss Quinn. Siguradong sobrang na-miss ka niya simula nang umalis ka sa ibang bansa ngayon. Kailan ka natutong lumabag sa iyong hangganan? Alam ko na gusto mo si Miss Schaefer. Pero si Miss Quinn ang asawa mo. Inalagaan ka niya sa loob ng 6 na taon. Sa 6 na taong ito, gaano siya naging mabuti sa iyo? Talaga bang hindi mo napansin? Tuwing naglalakbay ka para sa negosyo, si Miss Quinn ay nag-impake ng iyong bagahe, pati na rin ang pagtitiklop ng iyong medyas ng maayos. Honey, nakabalik ka na. Pagod ka ba ngayon? Mahal na mahal ka niya, pero ikaw, ni hindi mo man lang siya tiningnan. Ano naman? Nasaktan si Miss Quinn dahil kay Miss Schaefer at kakalabas lang mula sa ospital. Kung iiwan mo siya ng ganito at pupuntahan mo muna si Miss Schaefer, tiyak na masasaktan siya. Nakalabas na siya? Sabi ng doktor na maganda ang paggaling ni Miss Quinn. Sige, umuwi muna tayo. Sige. Honey, Kailan pa? Siya tumigil sa paggawa ng mga ito? Hindi ba siya karaniwang mahilig na yumakap sa kumot na iyon? G. Schaefer, wala si Miss Quinn sa bahay. Tumakas siya sa bahay, naghihintay na hikayatin ko siyang bumalik. Wala yan, hindi ako makikipagtalo sa babae. Kumusta? Ang subscriber na iyong tinawag ay pansamantalang hindi available. Anong nangyayari dito? G. Schaefer, bakit hindi mo magpadala ng mensahe kay Miss Quinn at tanungin kung nasaan siya? Mukhang sobra ko talaga siyang pinalayaw. Ano? Naglakas loob siyang i-block ang mga mensahe ko? G. Schaefer, si Miss Quinn ay na-block ka. Malamang nasa bahay siya ng matalik niyang kaibigan. Tawagan mo si Sally at sabihin sa kanya na bumalik agad. Sabihin mong tumigil sa pag-aalboroto. Opo, Ginoo. Mr. Schaefer, paano kung hindi na bumalik si Miss Quinn? Imposible. Kahit na malaking bagay iyon dati, hindi siya nagtatampo ng higit sa 3 araw. Pare-pareho lang ang routine.
Sige, ihahatid kita bukas. Mahal. Vincent, galit na galit talaga ako. Yung tipong hindi mapapatahimik. Vincent, pakiusap subukan mo akong aliwin. Okay? 3 araw na. Huwag kang magalit. Salamat, Vincent. Dahil humihingi ka ng tawad ng taos-puso. Papatawarin na kita. Ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na. Opo, Mr. Schaefer. Hindi na kailangan tumawag. Hindi na siya babalik. Anong sinabi mo? Vincent, hiniwalayan ka ni Jane. Anong ibig mong sabihin? Ibinigay niya sa akin ang kanyang singsing. Sabay-sabing mamumuhay na siya para sa sarili niya at hindi na babalik. Anong sinabi mo? Ipaliwanag mo. Sinasaktan mo ako. Sinabi kong ipaliwanag mo. Nagkita siya sa akin bago siya umalis. Sabi niya ang taong talagang mahal mo ay ako. At ang gusto mong pakasalan ay ako rin. Ano pa bang sinabi niya? Wala ka bang ibang gagawin? Mr. Schaefer, hihintayin ko kayo sa labas. Sabi niya, palihim mo akong hinalikan. Habang natutulog ako, dinala rin niya ako sa kwarto. At pinakita sa akin ang mga larawan doon. Sabi niya tuwing gabi, natutulog kang hawak ang litrato ko. Ah, tama. Pinabigay niya ito sa akin para sa'yo. Nais niya tayong magkasamang mabuhay ng masaya sa loob ng 100 taon. Vincent, hindi ko alam na ganyan pala ang nararamdaman mo sa akin. Bakit hindi mo sinabi agad? Gusto rin kita palagi. Pero, hindi naman tayo magkapatid. Magsama na tayo. Pwede ba tayong magsama? Sinasabi mo bang alam niya ang lahat? Oo, alam niya ang lahat. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Na pinakasalan mo lang siya para supuin ang iyong pagkahumaling sa akin. Vincent, hindi mo na kailangan supuin iyan. Gusto rin kita. Kung ano man ang gawin mo sa akin, payag ako. Tanya. Bakit ka nandito? Nakita kong matagal kang nasa loob, kaya naisip kong dalhan ka ng tubig. Ah, tama. Yung biyahe ni Tanya, babalik ba siya agad? Paano ko malalaman? Sobrang busy ako sa trabaho, wala akong oras para alalahanin siya. Marumi ang picture frame. Pupunasan ko. Sinabi ba niya kung saan siya pumunta? Anong ibig mong sabihin? Noong pinakasalan mo siya, iniisip mo pa rin ako. Ngayong wala na siya, at lagi mo siyang tinatanong. Hindi mo ba sinabing wala kang pakialam sa kanya? Huwag mong sabihin nagkagusto ka na sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na nahulog ka sa kanya. Vincent, sagutin mo ako ngayon. Tanya, anong ginagawa mo? Ibaba mo yan. Nahulog ka na ba sa kanya? Kung ganoon, papatayin ko ang sarili ko ngayon din. Kaysa panoorin ka na mahulog sa iba, mas gugustuhin ko na lang mamatay. Tanya, huwag kang magpakatanga. Sagutin mo ako. Sumama ka sa akin, o mamamatay ako sa harap mo. Sige, sasama ako sa'yo. Vincent, akin ka na sa wakas. Assistant, asikasuhin mo ito. Mr. Schaefer, anong tungkol kay Miss Quinn? Dapat pa ba naming kontakin siya? Kontakin siya para saan? Ginagamit lang siya. Wala na siyang kinalaman kay Vincent ngayon. Kung maglakas loob kang kontakin siya, ipapaputok kita sa kanya. Mr. Schaefer, sana hindi kayo magsisi dito. Anong sinabi mo? Ulitin mo yan. Ang tapang mong sumalungat sa akin. Sa wakas, akin na si Tanya. Dapat masaya ako. Pero bakit parang walang laman ang puso ko? Parang may malaking bahagi na nawawala. Vincent, ito ay isang bihirang leather bag. Isa sa 5 lang sa mundo. Bibilhin mo ba ito para sa akin? Basta gusto mo ito, bibilhin ko ito para sa iyo. Vincent, ikaw ang pinakamahusay. Kumusta? Maaari ba akong tumulong sa inyo? Hindi ito, o ito. Ibalot mo ang lahat ng iba pa para sa akin. Sigurado, ma'am. Kakakuha lang namin ng bagong koleksyon ng limited edition na damit. Gusto mo bang tingnan? Tara na. Mauuna akong tumingin-tingin.
Ano ito? Hindi ba ito masyadong simple? Mukhang medyo luma na. Kahit alin ay okay. Magmumukha kang pareho kahit anong isuot mo. May kailangan si Tanya sa akin, kaya aalis na ako ngayon. Siya? Vincent, magsalita ka naman. Sabihin mo sa akin, alin ang pinakamaganda sa akin? Maganda ka sa kahit ano. Kung gusto mo sila, mabibili ko lahat para sa iyo. Vincent, mahal na mahal kita. Masaya si Mr. Schaefer ngayon. Si Tanya ay masigla at kaakit-akit. Masaya ako kapag kasama ko siya. Hindi tulad ni Jane, na laging malungkot. Actually, si Miss Queen dati ay masigla at prangka. Pero sa mga nakaraang taon, para sa'yo, binago niya ang sarili niya. Naubos na lahat ng sigla niya. Noong una kong makilala si Jane, 20 taong gulang siya. Dati, siya ay masigla at maliwanag, parang apoy. Narinig ko? Ikaw si Vincent. Nagpapalakas ka mula pagkabata. Totoo ba yan? Pero pagkatapos niyang pakasalan ako, dahan-dahan siyang nagbago. Mahal, maganda ba ako? Ang pula ay baduy, at ang ingay mo. Pagkatapos nun, hindi na siya nagsuot ng matingkad na damit. Tumigil siya sa pagtawa ng malakas. Araw-araw, simple lang ang suot niya, walang imik. Nakaupo sa sofa nagbabasa. Naging walang buhay siya. Mr. Schaefer, si Miss Queen ay kusang nagpigil dahil masyado kanyang mahal. Pero paano kung isang araw ma-realize niya na nakakapagod mahalin ka at piliin kang iwan? Sa puntong yan, kaya mo bang tanggapin? Vincent, ano ba iniisip mo? Wala. Trabaho lang. Nalilito sa date. Ihatid mo ako sa sikat na restaurant na pinupuntahan ng lahat at patatawarin kita. Mr. Schaefer, tumawag ako para kumpirmahin. Kailangan naming maghintay ng 4 na oras para makaupo. Tanya, may meeting ako mamaya. Pumunta na lang tayo sa iba? Hindi. 4 na oras lang naman. Gusto ko na maging tulad ng lahat ng nagmamahal na boyfriend at ispoil mo ako hanggang langit. Ito pala ang pakiramdam ng mapagod sa pag-ibig. Ano? Wala. Tara na. Salamat, Vincent. Ang bait mo sa akin. Sasagot ako ng tawag. Anong pagkakataon? Sino yung lalaki kanina? Ang gwapo niya. Kasintahan mo ba siya? Kuya ko yan. Kuya mo, Diyos ko! Ang bait ng kuya mo sa'yo. Tingnan mo, halos hindi siya kumain, pero inalagaan ka niya. Binalatan pa niya ang hipon para sa'yo. Ang tingin niya sa'yo, parang sa kasintahan niya. Kayo dalawa ay hindi. Hindi. Kaibigan ng pamilya siya. Kaibigan lang ng pamilya. Pasensya na, nagkamali ako ng pagkaintindi. Sige, aalis na ako. Paalam. Vincent, kailan ka dumating? Vincent, tapos ka na ba sa tawag mo? May narinig ka ba kanina? May dapat ba akong marinig? Wala lang. Tapos na akong kumain. Tara na. Magkahawak tayo ng kamay sa kotse. Ang daming tao dito. Noong unang magbukas ang lugar na ito, kailangan maghintay ng 8 oras para makakuha ng mesa. Si Jane ay naghintay ng 1 buong araw para lang makuha ang pinakamagandang upuan. Pero noong araw na iyon, 2 oras akong nahuli. Vincent, nandito ka na pala. May kailangan si Tanya sa akin, kaya medyo naantala ako. Inimbita ko ang lahat ng mga mabubuti kong kaibigan ngayong araw. Gusto ko sanang ipakilala sila sa iyo, pero huli na, umalis na silang lahat. Pero okay lang, isipin na lang natin na ngayong araw ay ang romantikong date natin. Vincent, ano ba ang iniisip mo? Wala, tara na.
Masiyahan po kayo sa inyong pagkain. Vincent, nasaan si Jane? Bakit hindi siya sumama sa iyo pabalik? Abala siya. Hindi siya makakadalo ngayon. Matagal na kayong kasal. Panahon na para magkaroon ng anak. You. Tapos Tito, na kami. may sariling plano si Vincent. Kung gayon, wag na nating pag-usapan si Vincent. Tanya, hindi ka na bata. Panahon na para isipin ang pag-aasawa. Umili ako ng ilang kandidato para sa iyo. Maaari kang pumili mamaya. Sinabi rin sa akin ng tatay ko na makinig sa iyo, Tito. Tatay? Ako. Vincent, pag-usapan natin ito kapag nakabalik na tayo. Vincent, Bakit hindi mo hinayaan na ako sabihin sa tatay ko ang tungkol sa diborsyo ko ngayon? sina Tito at Tita gustong-gusto si Jane. Kung alam nila na diborsyado ka, tiyak na magtatalo sila. Ngayon ang unang araw nating magkasama, napakahalaga nito. Ayaw kong may mangyaring hindi maganda. Kung gayon, bakit hindi ka tumutol noong sinabi ng tatay ko na gusto niyang ayusin ang kasal para sa iyo? Sumasang-ayon lang ako kay Tito. Hindi mo dapat seryosohin. Naiintindihan ko. Medyo pagod ako. Dapat kang magpahinga. Matutulog ka sa silid panauhin ngayong gabi. Sorpresa. Sorpresa. Lumabas ka? Kung susubukan mo akong paalisin, iiyak ako. Sige, hindi kita paalisin. Huwag kang umiyak. Vincent, ikaw ang pinakamahusay. Gusto mo ba ako? Siyempre, ikaw ang pinakagusto ko. Gusto kong makasama ka habang buhay. Masayang magkasama, ha? Kung ganoon, magpakasal na tayo. Ano? Sabi ko, magpakasal na tayo. Hindi ba masyadong mabilis? Hindi ba ang paraan natin ngayon sapat na? Kapag nasa relasyon ako, kailangan kong maging bukas at tapat. Sa loob ng isang buwan ng pinakamahabang panahon, iaanunsyo ko ang relasyon natin sa lahat. Kailangan kong magpakasal at magkaanak na may basbas ng lahat. Tanya, kung gusto mong makasama ako, kailangan mong tanggapin ang mga ito. Hindi ako sumasang-ayon. Kung pakasalan kita, hindi na ako magiging ang pinapuring Miss Schaefer. Hindi, talagang hindi. Kaya, gusto mo akong maging iyong lihim na kasintahan. Vincent, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pwede tayong magkasama ng lihim, itago ito sa lahat. Ang lahat ng iba ay mananatiling pareho. Hindi ba pwede? Yan ba ang dahilan kung bakit tumatanggi kang aminin ang relasyon natin sa iyong mga kaklase? Kaibigan ng pamilya siya. Narinig mo ang lahat ng iyon, Vincent. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako na baka magkalat ng chismis sa paaralan. Pakiusap, huwag mo akong sisihin. Okay, isa lang akong duwag. Kaya, noong ipinakilala ni tatay ka sa isang potensyal na mapapangasawa, hindi ka tumutol dahil duwag ka rin. Oo. Maghanap lang ako ng dahilan para iwasan ito kapag dumating ang panahon. Tanya, gusto kita, pero lagi kong pinipigilan ang sarili ko. Alam mo ba kung bakit? Hindi dahil natatakot ako na hindi mo ako gusto o natatanggihan mo ako dahil alam ko makasarili ka. Bukod sa pagsang-ayon na makasama ako, hindi mo ibibigay sa akin ang iba pang gusto ko. Natatakot kang mawala ang pakiramdam na ikaw ang sentro ng atensyon. Natatakot kang gampanan ang papel ng isang asawa. Dahil alam mo lahat iyan, bakit ka pumayag na makasama ako? Dahil mayroon pa akong kaunting pag-asa. Kung handa kang makasama ako, dadaanan ko ang impyerno at mataas na tubig kasama ka. Ngunit malinaw na hindi ka handa. Kaya, tapusin na natin dito. Kaya, tapusin na natin ito. Vincent, ayaw kong tapusin ito. Alam kong makasarili ako at duwag, pero hindi ba't lagi mo nang nagustuhan ako ng ganito?
Hindi mo ba ako maaaring pagbigyan kahit isang beses pa? Sige na. Tanya, maaari kitang pagbigyan sa kahit ano, pero hindi ito. Dahil ayaw mo na makasama ako ng hayagan, saka na lang tayo magkaibigan ulit. Vincent, hinihintay mo ba ang araw na ito mula noong pumayag ka na makasama ako? Nitong nakaraang mga araw, isinama mo ako sa pamimili, pinasaya mo ako, pero niloloko mo lang pala ako. Kapag may ginawa akong hindi mo gusto, tatapusin mo ang relasyong ito, kahit kailan. Dahil kapag sawa ka na sa akin, pupunta ka kay Jane, di ba? Nahulog ka na sa kanya, hindi ba? Pupunta nga ako sa kanya. At hindi ko siya didiborsyuhin. Kung gusto ko ba siya? Hindi ako sigurado. Nasasanay na ako sa kanyang presensya. Nitong nakaraang mga araw, wala siya sa bahay. At medyo hindi ako sanay. Hindi na siya babalik. Babalik siya. Mahal na mahal niya ako. Basta't gusto kong bumalik sa kanya, tiyak na babalik siya. Paano ka naging sobrang kumpiyansa? Alam mo ba kung ilan ang masasamang bagay na ginawa mo sa kanya para sa akin sa mga nakaraang taon? Gusto ni Tanya mamili, kaya sasama ako sa kanya. Ang regalo mo sa kaarawan, babawi ako sa iyo mamaya. Vincent, hindi ko siya gusto. Tanya, huwag kang magalit. Kung hindi mo siya gusto, hindi ko na siya dadalhin sa mga pagtitipon ng pamilya. Hinampas ko siya ng bote, muntik ko nang masira ang kanyang mukha. Banat na parusa lang ang ibinigay mo sa akin, pagbawal sa akin na lumabas ng isang araw. Pinutol ko ang kanyang maingat na inaalaga ang buhok sa loob ng maraming taon. Hindi ka man lang nagsabi ng kahit isang salitang pampalakas loob sa kanya. Kahit, sa pamamagitan lang ng isang magaang salita at ilang luha ko, nandoon ka noong siya ay malubhang nasugatan at walang malay, at ikaw ay nagtransplant ng unilateral ng kanyang balat sa akin. Marami kang nagawang labis na mga bagay. Bakit sa tingin mo ay mapapatawad ka niya? Paano ko nagawa ang napakaraming labis na bagay? Oo, ito ay labis. Ngayon mo lang iyon nalaman? Hindi na siya babalik. Vincent, Dahil ang lugar na ito ay kanyang impyerno, talagang ayaw ka na niya. Hindi ka na talaga gusto. Bukas, mag-aayos ako ng mga bantay para ihatid ka pabalik sa mansyon ng pamilyang Schaefer upang makipagkita sa kasal na itinakda ng tatay para sa iyo. Vincent, kaya mo ba talagang hayaan akong magpakasal sa iba? Hindi ka ba laging nag-aatubiling isuko ang iyong katayuan bilang anak na babae ng pamilyang Schaefer? Pagbigyan ko ang gusto mo. Babalik ang lahat sa simula. Patuloy akong makakasama si Jane. At ikaw, magiging dating kaibigan ko lang noong bata. Vincent, Alamin mo kung nasaan si Jane. Mr. Schaefer, dahil nagpasya na si Miss Queen na makipaghiwalay, pakawalan mo na siya. Kaninong assistant ka ba talaga? Assistant mo ako, pero gusto ko si Miss Queen. Ano ang sinabi mo? Sa totoo lang, sino mang nakamit kay Miss Queen hindi maiwasang maantig. Maganda siya, madamdamin, at masigla parang apoy. Sino ba ang hindi maaakit? Pero ikaw, ano ba ang turing mo sa kanya? Kapalit, kasangkapan, o isang phone para pigilan ang iyong mga pagnanasa? Hindi kita tutulungang mag-imbestiga kung nasaan si Miss Queen. Pwede mo akong tanggalin. Mag-imbestiga ka na ngayon. Kung hindi mo gagawin, may ibang gagawa. Sino mang nakakilala kay Miss Queen ay hindi maiwasang mahumaling. Siya ay maganda, madamdamin, at masigla tulad ng apoy. Sino ang hindi maaakit sa kanya? Talaga nga? Sa edad 20, siya ay matalino at madamdamin. Ngunit sino ang makakaisip? Kung gaano siya kahinhinan sa akin. Lagi niyang naaalala ang paborito kong tsaa at ang temperatura ay laging tama.
Ang paborito mong biluot, Chun? Sa mga araw na maulan, inililibot niya ang aking coat ng maaga. Umuulan sa labas. Huwag kang magkasakit. At narito ang payong. Kahit noong ako'y nag-iisa, tahimik siyang nagbabantay sa labas ng aking silid hanggang madaling araw. Vincent, Pinigilan niya ang lahat ng kanyang katalinuhan para sa akin. Ang kanyang buong mundo ay umiikot sa akin. Laging naghihintay na ako'y tumingin sa kanya. Ngunit hindi ko siya pinahalagahan. Vincent, kailan mo bubuksan ang iyong mga mata at tunay na makikita ako? Gagawin ko. Mula ngayon, ikaw na lamang ang makikita ko. Maliwanag. Ginoong Schaefer, nasa Germany si Miss Quinn. Germany. Pumunta siya kay Leon. Leon Mason, salamat sa inyong dalawa sa pagpunta mula sa Germany para sa kasal ko. Ikaw ang nag-iisa kong mahal na kapatid na babae. Siyempre, kailangan kong bumalik para sa kasal mo. Mas mabuti kung pakitunguhan mo siya nang mabuti simula ngayon. Naiintindihan mo ba? Vincent, kung maglakas loob kang saktan si Jane o palungkutin siya, tiyak na kukunin ko siya pabalik. Seryoso ako. Vincent, huwag kang magalit. Hindi ba maganda na ganito tayo ngayon? Tatay, ako ang pipili ng mapapangasawa ni Tanya. Perpekto. Mayroon akong mga profile ng mahigit 100 binata dito. Bumalik ka at tingnan. Si. I-book mo ako ng pinakamaagang flight papuntang Germany. Maliwanag, Ginoong Schaefer. Lahat ito ay maingat na pinili ko. Ang kanilang ugali, itsura, at pinagmulan ay karapat-dapat kay Tanya. Itong binata mula sa pamilyang Joe, siya ay may banayad na ugali. Magiging mabuti siyang asawa para kay Tanya at tiyak na hindi siya maaapi. Magandang pagpili. Ang batang ito ay may magandang reputasyon sa ating mga bilog. May gagawin ako, kaya aalis na ako ngayon. Teka, nasaan si Jane? Matagal na siyang hindi umuuwi para sa hapunan. Nag-away ba kayo? Hindi. Nag-abroad siya. Babalik siya agad. Kapag bumalik siya, dalhin mo siya sa hapunan. Mas mapag-alaga sa amin ang babaeng iyon kaysa sa iyo. Noong nakaraan, na-stress ako sa maliit na bagay. Pumunta siya sa auction at bumili ng antigong tea set para pasayahin ako. Nagka-insomnia ang nanay mo at siya ang nagdala sa kanya para sa acupuncture bawat linggo. Hindi niya sinabi sa akin ang mga ito. Si Jane ay napaka-intindihin na babae. Dahil natatakot na abalahin ang trabaho mo, marami siyang ginawa para sa amin. At hindi ito nabanggit sa iyo. Mahalaga kay Jane ang pamilyang ito. Dapat mong pakitunguhan si Jane nang mas mabuti simula ngayon. Naiintindihan ko. Susunduin ko siya ngayon din. Vincent, bakit hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko? Mali ako. Pakiusap, huwag mo akong balewalain. Gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. May gagawin ako. Anong mahalagang bagay? Hahanapin mo si Jane. Hindi, magkunwari tayong hindi nangyari kahapon. Pakiusap, huwag nating tapusin ito, okay? Basta huwag kang pumunta kay Jane. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Tanya, tapos na tayo. Hindi. Hindi pwedeng matapos kung hindi ko sinabi. Sige. Sumama ka sa akin ngayon at gawin nating publiko ang relasyon natin. Sabihing pakakasalan mo ako. Tara na. Hindi. Tanya, sapat na ang pagpapasobra ko sa iyo. Minahal kita hanggang sa mawala ang respeto ko sa sarili ko. Nakapili na ako ng angkop na mapapangasawa mo. Bata siya at may tagumpay at may magandang karakter. Ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Simula ngayon, tayo na lang ay mga dating magkasintahan noong bata. Kapag naibalik ko na si Jane, magiging tapat ako sa kanya. At hindi ka na pwedeng mang-away sa kanya.
Kung magkakaroon pa ng alitan sa inyong dalawa, tiyak na hindi na ako kakampi sa'yo. Vincent, Yane, tinalhan kita ng paborito mong pabango. Bumili rin ako ng espesipikong kwintas na lagi mong gusto. At itong singsing pangkasal na utang ko sa iyo. Ako na mismo ang magsusuot nito sa iyo. Nagkamali ako dati. Darating ako ngayon para ibalik ka. Sama-sama tayong mamuhay ng maayos mula ngayon. Hintayin mo ako. Kumusta, Ginoong Shaffer? Sumasakay na ang Flight CU 735. Iniisip ko kung galit pa ba siya. Kahit galit siya, okay lang. Basta't taos puso akong humingi ng tawad. Tiyak na mapapatawad niya ako. Salamat, Vincent. Nakikita kung gaano kataos puso sa paghingi mo ng tawad. Patatawarin kita. Yane, mahal na mahal kita. Jane, tumigil ka diyan. Vincent, anong ginagawa mo dito? Mason, ikaw pala. Matagal na tayong hindi nagkita. Anong ginagawa niyong dalawa? Hahalikan. Hindi ba halata? Bitawan mo ako. Si Jane at ako ay nasa relasyon na ngayon. Ang paghahalikan at pagyayakap ay normal lang. May problema ba? Nobya at nobyo. Hindi mo ba alam na asawa ko siya? Talaga ba? Narinig ko kay Jane na kayong dalawa ay hiwalay na. Vincent, sinabi ko na sa'yo dati, kung sasaktan mo siya muli o paluluhain mo siya, siguradong babawiin ko siya. Yane, ano ang gagawin natin? Nandito ang dating asawa mo para hulihin tayo. Jane, ano ang gagawin natin? Narito ang dating asawa mo para hulihin tayo. Huwag mo siyang pansinin. Ex ko lang siya. Hindi ako pumayag sa diborsyo. Bumalik ka sa akin. Babayaran kita sa lahat ng nangyari noon. Kombinasyon. Palaging kombinasyon. Vincent, akala mo ba ang kombinasyon mo ay isang malaking biyaya? Oo, dati kitang gusto. Baka sobrang saya ko noon. Pero ngayon, hindi na kita gusto. Hanapin mo ang Tanya mo. Huwag mo na kaming gambalain. Magkapatid na lang kami ni Tanya ngayon. Wala nang iba sa pagitan namin. Anong kinalaman ko doon? Masaya na kami ni Mason ngayon. Mason. Ano itong ingay na ito? Ano ginagawa mo dito? Pumunta ako para iuwi ang kapatid mo. Pero, ipinaubaya ko na siya kay Mason. Isa lang ang kapatid mo at gusto mo lang isuko siya ng ganyan. Ang pinakamagandang paraan para makalimot sa masakit na relasyon ay magsimula ng bago. Hindi mo ba ako tinuruan yan? Bumalik ka sa akin. Mali ako tungkol sa nangyari noon. Bakit gusto mo akong bumalik sa iyo? Sa wakas, nahulog ka na ba sa akin? Hindi ako sigurado, pero hindi ako sanay. Nawala ka sa bahay. Kalokohan yan. Hindi ka nga sigurado kung gusto mo ako. At gusto mo akong bumalik sa iyo, Vincent. Makinig kang mabuti. Hindi na kita gusto. Hindi na kita gusto. Hindi na kita gusto. Uy, teka. Ito ang bahay ko. Si Mason ang kapatid mo at ako hindi? Hindi ba ako pwedeng tumira ng ilang araw? Sige, okay lang siguro. Pero wag kang magsisi. Tara, mahal. Matamis ba? Ang tamis. Ang tamis. Tara, kain tayo ng isa pa.
Kayo dalawa, mamamatay ba kayo kung hindi kayo titigil sa pagmamahalan kahit isang minuto? Nandito ka. Wala kang pakialam. Tara, kain tayo ng ubas. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, nasa honeymoon phase sila ngayon, laging magkasama. Ang una kong ginagawa pag uwi ko araw-araw ay makakita ng pagmamahalan nila. Sinabi ko sa'yo, magsisisi ka. Lumabas ka, kasama ko. Siya na ang bahala. Vincent, ano ba talaga ang ginagawa mo? Hindi ba ako naging malinaw? Totoong ang diborsyo, totoong ang pag-ibig, at hindi na ako babalik sa'yo. Totoo rin yun. Naiintindihan mo ba? Nagustuhan mo ako ng 6 na taon, at bigla kang tumigil sa paggusto sa akin. Sasabihin mong gusto mong magsimula ng bagong relasyon, at bigla kang nagsimula ng bagong relasyon. Sa tingin mo maniniwala ako noon? Vincent, napaka-narcissistic mo talaga. Sasabihin ko sa'yo, ang puso ay maaaring mamatay, at ang tao ay nagbabago. Ang puso ay maaaring mamatay, at ang mga tao ay pwedeng magbago. Kung ang pagmamahal ko sa'yo ay 100 puntos, sa loob ng 6 na taon, ubos na ubos mo na lahat ng pagmamahal ko para sa'yo. Gusto mo si Tanya, pero niloko mo ako para magpakasal. Bawas ng 10 puntos. Sa kaarawan ko, sumama ka kay Tanya mamili. Bawas ng 10 puntos. Nilagnat ako ng 39 degrees at iniwan mo akong mag-isa sa bahay para pumili ng regalo para kay Tanya. Bawas ng 20 puntos. Sinuntok ni Tanya ang ulo ko at sinabi mo lang sa kanya na huwag lumabas ng bahay ng isang araw. Bawas ng 2 puntos. Kinupit ni Tanya ang buhok ko at sinampal ako ng 100 beses at pinaburan mo siya. Bawas ng 40 puntos. Ngayon, ubus na ang pagmamahal ko para sa'yo. Sa puso ko, wala ka na. O lugar ni Vincent. Jane, ako iyon dati. Mali ang ginawa kong baliwalain ka. Pero hindi mo pwedeng basta-basta maghanap ng iba para lokohin ako. Sasama ka ba sa akin pabalik? Katawa-tawa. Hindi ako basta-basta naghanap ng iba para magalit ka. Gusto ko talaga si Mason. Hindi ako naniniwala. Ayos lang. Ipapaniwala kita. Gusto ko ng tinapay. Masarap ba? Masarap. Ubas. Gusto ko ng ubas. Wow! Ang gwapo ng bida. Talaga? Oh, walang gwapo kasing tulad mo. Ang lalaki ko ang pinakagwapo. Huwag kang tumingin sa ibang lalaki sa harap ko ulit. Magseselos ako. Sige, sige. Hindi na ako titingin. Naiintindihan ko. Dati, nilalambing din niya akong manood ng TV kasama siya. Mahal, manood tayo ng TV. Tigilan mo yan. Abala ako. Ngayon, ibinibigay niya lahat ng lambing at pagmamahal sa iba. Ang sakit dito. Kuya, pampagana pa lang ito. Kung di mo kaya, umalis ka na. Hindi mo siya pinahalagahan noon. Mananatili ako rito. Hanggang sa pumayag siyang bumalik sa akin. Bahala ka. Yane, may subasta mamayang gabi. Isasama kita para magsaya. Ayos, tara na. Sasama ako. Yane, gusto mo ang asul. Tiyak na magugustuhan mo ang kuwintas na sapiro na ito. Bibilhin ko ito at ibibigay sa iyo mamaya. Hindi niya gusto ang mga sapiro. Mali ka. Paborito ko ang mga kuwintas na sapiro. Pero malinaw mong sinabi. Ano bang sinabi ko? Vincent, para ba ito sa akin? Vincent, mahal na mahal ko ito. Salamat. Alam ko gusto mo ito. Binili ko ito para lang sa iyo. Ito ay para sa iyo.
Simple ang estilo na ito. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang mga kwintas na sapiro. Masyadong magarbo. Ang ibinigay ko kay Tanya ay isang kuwintas na sapiro na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang ibinigay ko kay Jane ay talagang isang murang regalo. Paano ko nagawa ang ganoong bagay? Pasensya na, nagkamali ako ng intindi. Walang maling intindi. Wala kang pakialam. Ngayon, nasa auction ay ang Royal Sapphire Necklace, sumisimbolo ng tapat na pag-ibig. 10 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. 30 milyong dolyar. 40 milyong dolyar. Hindi. Sandali. Ano? Mr. Summers, sa tingin mo ba ay sobrang mahal? Salamat sa pagbibigay. Sa tingin ko lang ay masyadong magulo. Mga binibini at Ginoo, ang sapiro na kuwintas na ito, napakahalaga para sa akin. Kahit gaano pa ang iyong taya. Susundan ko ito. Pinabati kita, Mr. Summers, sa panalo sa item na ito. Gusto mo ba? Siyempre gusto ko. Hindi mo dapat ginastos ang ganyan kalaki. Basta, gusto mo, ang asawa mo ay maraming pera. Tara na. Hindi ba nila sinabi na ang tagapagmana ng pamilyang Schaefer ay asetiko at umiiwas sa mga babae? Bakit siya sobrang baliw ngayon? Mr. Schaefer, sinusubukan niyang makuha muli ang kanyang asawa. Noong si Miss Quinn hinalikan si Mr. Summers kanina, ang kanyang mga mata ay parang gustong sunugin ang buong lugar. Ano ang ginagawa niya dati? Hindi niya pinahalagahan noon, at ngayon alam niyang gusto niya siya. Huli na. Pag-ibig. Kaya, ang nakatutuwang damdaming iyon na naramdaman ko para kay Jane ay pag-ibig. Huwag ka nang maghintay. Umuwi na sila para maglambingan. Ang kapatid ko talaga ay lumalaki na at umaalis na sa pugad. Iniwan pa nga niya ako, ang kanyang kapatid na lalaki. Nasaan siya? Hindi ba sinabi ni Leon na bumalik na siya? Bagamat, hindi ko mabili ang kanyang paboritong kuwintas na sapiro, binili ko ang lahat ng iba pang gamit mula sa subasta. Sana may gusto siya at mapatawad niya ako sa mga kalokohang ginawa ko dati. Mason. Anong ginagawa mo? Vincent, anong ginagawa mo? Lumabas ka. Mr. Schaefer, hindi mo ba alam na dapat kang kumatok bago pumasok sa kwarto ng iba? Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Ako ang baliw? Anong ginagawa mo? Hindi ba normal sa magkasintahan ang matulog ng magkasama? At saka, ang ginagawa ko sa kanya ay sarili kong usapin. Wala itong kinalaman sa'yo. Ito ang bahay ko. Kung mag-aarteng baliw ka, lumabas ka. Alam ko nagkamali ako. Ano bang gusto mong gawin ko? Para patawarin mo ako? Titigil ka na ba? Hindi na kita mahal. Naiintindihan mo ba? Mayroon na akong bagong buhay. Walang paraan na babalik ako sa'yo. Bagong buhay. Ibig mong sabihin kasama ang playboy na yon? Tama ba? Playboy? Ang playboy na iyon ay mas tapat kaysa sayo, ang dalisay. Tingnan mo ang sarili mo. Jane, ngayon, sa kaarawan ni Leon, nakita kita sa unang pagkakataon. Nakasuot ka ng pulang damit, tumutugtog ng piano, parang apoy na nagliliyab. Yane, nabalitaan ko gusto mo si Vincent. Hindi siya sapat para sa'yo. Pero kung gusto mo siya, hahayaan kitang makasama siya. Jane, ngayon umiyak ka dahil si Vincent ay hindi na naman dumating para kay Tanya. Muntik na akong hindi mapigilan na suntukin siya. Jane, nabalitaan ko, hiwalay na kayo. Bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Pahahalagahan kita at mamahalin kita ng tama.
Hindi siya playboy. Siya ay mas tapat kaysa sayo na nagkukunwaring walang pakialam. Kaya, nagustuhan ka niya noong mga panahong iyon. Sinabi ko na sayo, kung hindi mo ako mahal, maraming ibang gagawa. Dati, gusto kita, pero hindi mo yun pinahalagahan. Ngayon, sumuko na ako sayo. Kaya, bakit ka na nang babaliw? Pasensya na. Hindi ko kailangan ng paumanhin mo. Kailangan ko, lumayo ka sa buhay ko. Totoo, alam kong mali ako. Pwede akong magbago. Pero kailangan kitang isama pabalik. Paano ka naging pabaya? Masakit ba? Noon, ganyan din siya sa akin. Masakit ba? Uy, ganda. Gusto mo magpalitan ng number? Vincent, anong ginagawa mo? Pero ngayon, hindi ko man lang makita ang tingin niya sa akin. Bakit ang sama ng pakiramdam ko kapag nakikita ko si Jane na kasama ang iba? Ang puso ko, parang mamamatay na. Mr. Schaefer, nahulog kayo kay Miss Queen. Kaso lang, huli na ninyo yun natuklasan. Baka talaga nahulog na ako sa kanya. Kaya, ang pag-ibig ay kayang maging ganito kasakit. Jane, ikaw ba yan? Subukan. Ang pinakamalakas na whiskey. Isang inumin para lunurin ang lahat ng kalungkutan. Natulog siya kasama si Jane. Hindi ko talaga kayang makita ang eksenang iyon. Yane? Ano naman bago? Kayo na niya sa loob ng 6 na taon. Ito ang unang beses na narinig kitang tinawag ang pangalan ng kapatid ko ng ganoon. Baka talaga nahulog na ako kay Jane. Sa totoo lang, bago ako umalis papuntang ibang bansa ngayon, hindi ako sigurado kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Naramdaman ko lang na ang pamilyang ito ay hindi maaaring wala siya. Kaya kong itulak si Tanya patungo sa kanyang arranged marriage partner, pero talagang hindi ko matanggap na makasama siya ng iba. Baka, nagsimula akong magustuhan si Jane noong napakatagal na panahon. Ito lang. Bulag! At bingi ka lang noon! Oh? Bulag at bingi ako. Pero talagang alam kong mali ako. Alam kong pinagsisisihan ko ito. Leon. Tulungan mo ako. Handa akong gugulin ang natitirang buhay ko sa pagbawi sa kanya. Tingnan natin. May lason ang inuming iyon. Bakit naman lalagyan ni Leon ng droga? Yane. Vincent, iligtas mo muna ako. Nag-aral ako ng demolition sa kolehiyo. Pagkatapos, sabay nating iligtas si Tanya. May sapat na oras. Maniwala ka sa akin. Vincent, takot ako. Iligtas mo ako, Vincent. Jane, ililigtas ko muna siya. Pagkatapos, babalikan kita. Mula ngayon, hindi na kita kailangan. Ang buhay at kamatayan ko ay wala nang kinalaman sa inyo. Noon, ikaw ba ay tulad ko ngayon, na desperado? Swerte mo talaga, Vincent. Buhay ka pa. Nasaan si Jane? Nasa katabing kwarto siya, inaalagaan si Mason. Sadyang nagsindi ako ng apoy.
Tiniyak ko rin na ikaw at si Mason, kayong dalawa, ay masyadong mahina para tumayo. Gusto ko lang malaman kung sino sa aking kapatid ang ililigtas sa kritikal na sandali. Gaya ng inaasahan, ang aking kapatid na babae hindi ako binigo, ang unang taong iniligtas niya. Ay si Mason. Kaya, Hindi mo nakita kung gaano siya nabahala noon. Nanatili siya kay Mason buong magdamag, umiiyak hanggang sa namaga ang kanyang mga mata. Yane. Wala na talaga siyang pagmamahal sa akin. Bakit? Bakit mo ginawa ito? Bakit? Para maramdaman mo kung ano ang pakiramdam ng iniwan. Noong umiiyak si Jane at tinawagan ako, akala ko lang saglit lang siyang nagalit. Pero hindi ko naisip na nakatayo ka lang at pinanood na pinalo siya ni Tanya ng 2 bote ng beer, sinampal siya ng 100 beses, at pinutol pa ang buhok niya. Pinapanood mo rin siya araw-araw. Sa kwarto, tinitingnan ang litrato ni Tanya, naghahangad sa kanya. Sinong kapatid na babae ang hindi pinakamamahal? Ang pamilya Schaefer ninyo ay makapangyarihan, pero ang pamilya Quinn ko ay hindi rin basta-basta. Itinuring kitang kapatid, at ginawa mo talagang inabuso ang kapatid ko ng ganito. Ano pa ang masasabi mo? Nagkamali ako. Pagkatapos ng pambubugbog na ito, matutulungan mo ba akong kumbinsihin si Jane na bumalik sa akin? Nanaginip ka yata? Mahal na siya ni Mason sa loob ng 10 taon. Inabuso mo siya sa loob ng 6. At ngayon, pinatataniman ko rin ng balat mo si Mason. Ipapadama ko sa iyo ang parehong paghihirap na ginawa mo sa kapatid ko. Kumpara sa iyo, mas gugustuhin ko pang sumama siya sa aso. Hindi ako susuko. Subukan mo lang. Tama. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Yung baliw na si Tanya, pinalitan ko ang kanyang mapapangasawa. Isang lalaking 50 taong gulang. 3 asawa na ang kanyang napatay. Para sa kasal na ito, gumawa ako ng konsesyon. Ang proyekto sa North City. Ang iyong mga magulang ay lubos na nasisiyahan sa kasal na ito. Ano? Ano ang problema? Nagpakasal sila noong nakaraang araw. Hindi ka ba niya tinawagan? Karma. Lahat ay karma. Vincent, iligtas mo ako. Vincent, ang mga magulang ko, hindi ko alam kung bakit bigla akong ipinakasal sa isang matandang lalaki. Yung matandang pervert na iyon, kagabi, pinasakit niya ako buong gabi. Sobrang takot ko. Vincent, ikaw ang mahal ko. Pakisuyo, huwag mo akong iwan. Bilisan mo at iligtas mo ako. Vincent, Tanya. Kailangan mong magbayad para sa iyong mga pagkakamali? Vincent, ano ang ibig mong sabihin? Sobra kitang inispoil dati. Dahil kasal ka na, tiisin mo na lang. Vincent, hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi na kita matutulungan ngayon. At kung tutulungan kita, malamang na si Jane ay hindi na magpapatawad sa akin lalo. Hindi naman talaga nahulog ang loob mo kay Jane, di ba? Imposible. Nagsisinungaling ka sa akin. Malinaw na ako ang pinakamamahal mo. Hindi pwedeng gusto mo siya. Nagsisinungaling ka sa akin. May oras ka pa para tumawag? Vincent, iligtas mo ako. Vincent. Sila ay sobrang nagmamahalan. Yung babaeng iyon ay nanatiling, gising ng 3 araw. Ang buti niyang babae, si Mr. Summers ay tunay na pinagpala. Yane, mahal na mahal kita.
Ayos iyan. Yane, Anong ginagawa mo rito ulit? ito ay limitadong edisyon na handbag na binili ko para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Hindi ko gusto. Wala akong gusto sa mga binibigay mo. Ang panghimagas noong isang araw, ang mga bulaklak kahapon, pinabalik ko lahat sa iyo. Vincent, hihinto ka na ba? Hanggang kailan mo ako gagambalain? Hindi mo ba talaga ako mapapatawad? Hindi ito tungkol sa pagpapatawad. Wala na sa'yo ang puso ko. Wala na akong pakialam sa iyo. Yane. Gusto kong makausap siya ng mag-isa. Anong gusto mo? Yane. Okay lang. Gusto ko ring kausapin siya. Nakakainis na may kasamang sumusunod, laging kasama natin sa ating pribadong mundo. Medyo nakakaabala rin ito para sa akin. Isuli mo siya sa akin. Maaari kitang bigyan ng kahit ano bilang kapalit. Kahit ano, Oo, mga bahagi sa Schaefer Group, lupa, ang aking mga ari-arian sa ibang bansa. Maaari ko pang ibalik si Tanya upang personal na humingi ng tawad kay Jane na nakaluhod. Vincent, hindi mo pa ba naiintindihan ngayon? Si Jane ay hindi isang bagay. Siya ay isang tao. Siya ay isang taong may laman at dugo na nakakaramdam ng sakit at umiiyak. Noong una ay ibinigay niya sa iyo ang lahat ng kanyang puso. Ngunit ano ang ginawa mo? Dinurog mo lahat. Ngayon, itatalaga ko ang aking sarili sa kanya ng buong puso. Poprotektahan at pahahalagahan ko siya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Para sa iyo, maaari mong ipamuhay ang iyong mga araw nag-iisa kasama ang iyong mga pagsisisi. Bakit hindi ko napagtanto noon na ang minamahal ay isang luho? Maayos naman ang TV? Bakit mo ako biglang pinalabas? Sabi nila may meteor shower daw ngayong gabi. Narinig ko iyon. Gumagana daw ang pag-wish sa shooting star. Talaga? Siyempre, tingnan mo. Wow, ang ganda. Mas epektibo pa ako kaysa sa shooting star. Kaya kong tuparin lahat ng mga hiling mo. Ang sweet mo. Mr. Schaefer, tumatawag ang tatay mo. Bratka, anong ginagawa mong pagiging abala sa ibang bansa? Kung marami pang proyekto ang madelay pa, mawawalan tayo ng hindi bababa sa 5 bilyong dolyar. Vincent, kailan ka babalik? Ang puso ko ay hindi maganda ang pakiramdam kamakailan. Nakuha ko. Babalik ako bukas. Yane. Anong ginagawa mo? Yane. Kailangan kong bumalik sa Jingbei. Maraming bagay sa kumpanya at hindi maganda ang pakiramdam ng mga magulang ko. Babalik ako. Kapag natapos ko na lahat, babalik ako. Vincent, Yane. Sa wakas handa ka nang kausapin ako. May sasabihin ka ba sa akin? huwag ka nang bumalik. Ayaw kitang makita. Hintayin mo ako. Babalik ako agad. Saka tayo magpakasal. Talaga? Nasaan ang singsing? Walang singsing. Kung ayaw mong magpakasal, kalimutan mo na. Papakasalan kita. Eh di bawal kang magsisi. Bawal magsisi, bawal magsisi. Ang huling pag-ibig ay mas mura kaysa dumi. Ano nga kala mo hihintayin kita rito? Vincent. Vincent, sa wakas nakabalik ka na. Sa wakas nakabalik ka na. Bakit ka bumalik? Vincent, pinagsisisihan ko ito, Vincent. Ikaw lang ang gusto ko, Vincent. Vincent, Vincent, itong matandang manyak, pinapahirapan niya ako, Vincent. Tulungan mo akong maghiganti. lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Bumalik ka. May asawa ka na ngayon, kaya ayusin mo ang buhay mo. Hindi ako pupunta. Hindi ako pupunta, Vincent. Mula ngayon, bawal mo na siyang apihin. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Uwa. Vincent. Vincent. Mahal, magiging mabuti na ako sa iyo mula ngayon. Vincent, papatayin niya ako sa pahirap.
Tandaan mong uminom ng maraming tubig. Tingnan mo ang mga bulaklak at halaman ng madalas at gaganda ang pakiramdam mo. Kumusta? Hindi ba maliwanag? Jane, mula ngayon, ang mga bakas mo na lang ang nandito. Vincent, nasaan si Jane? Hindi ba sinabi mong sabay kayong babalik? Naghiwalay kami. Ano ang sinabi mo? Pasensya na sa ginawa ko sa kanya. Palagi akong may romantic na damdamin para kay Tanya. Para pigilan ang mga damdaming ito, pinakasalan ko si Jane. Sa lahat ng mga taon na ito, magkasama kaming nanirahan, hindi kami nag-share ng kama. Wala kang hiya. Paanong ginawa mo yan kay Jane? Si Jane ay nagdusa ng malaking kawalan ng katarungan. Ngunit sa bawat pagbalik niya, ngumingiti pa siya at kinukwento kung gaano kakabuti sa kanya. Nagluluto siya ng gamot na sabaw para sa akin at nananalangin para sa kaligtasan ng tatay mo. Vincent, napakatanga mo! Pumunta ka ng Germany ngayon din at magmakaawa kang bumalik siya kahit kailangan mong lumuhod. Bago yan, may iba pa akong mga gagawin. Yane, naglakad-lakad ako sa bahay kanina at napagtanto ko na masyadong maliit ang espasyo para sa iyo. Pasensya na, sabi mo dati mahilig ako sa tsaa dahil ang tsaa na niluluto mo ay lasang sikat ng araw. Bagay na bagay sa iyo ang pulang damit, pero hindi ako nangahas tumingin. Takot na baka sa isa pang tingin ay mawalan na ako ng kontrol. Yane, sa pagkakataong ito, ako naman ang hahabol sa iyo. Salamat sa inyong lahat sa pagdating sa aking birthday party ngayon. Pero ngayon, gusto kong magnakaw ng isa pang kayamanan. Jane, noong unang beses kitang nakita 10 taon na ang nakalipas, gusto ko na itong gawin. Sinabi mo na mahal mo ang mga paglubog ng araw sa Riverwood. Kaya binili ko ang lahat ng lupa sa tabi ng ilog kung saan mo makikita ang paglubog ng araw. Sinabi mo. Nagalit ka sa sarili mo dahil hindi ka ang pinaka-espesyal. Kaya sa aking mga contacts, ikaw lang ang naroroon. Sa loob ng 10 taon na ito, pinanood kita na mahalin ang mga mahal ng iba at masaktan sa mga bagay na nakakasakit sa iba. Ngayong pagkakataon, bigyan mo ako ng pagkakataon upang pagalingin ang lahat ng iyong sakit. Pakiusap? Gugugulin ko ang natitira kong buhay para patunayan. Nakarapat-dapat ka sa pinaka-espesyal na pag-ibig. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Sabihin mo oo, na-verify ko na para sa iyo. Papasayahin ka niya. Teka, sinisira mo ba ang kasal? Jane, karapat-dapat akong mamatay ng 1,000 kamatayan. Pero pakiusap, tingnan mo lang ako, okay? Vincent, huwag kang ganyan. Ito ay ang mga liham ng pag-ibig na isinulat ko para sa iyo, mula sa ating unang pagkikita hanggang sa pag-ibig, hanggang noong nahulog ako sa iyo. Huli na, Vincent. Ang mga liham na ito, itago mo para sa sarili mo. Ang mga liham na ito, itago mo para sa sarili mo. Ituloy na natin. Okay. Hanggang sa pag-ibig, hanggang noong nahulog ako sa iyo. Ang mga liham na ito, itago mo para sa sarili mo. Salamat sa iyong pagsisikap. Ingat ka. Mamatay ka. Kung mamatay ka, si Jane ay magiging akin. Yane. Yane.
Buti na lang hindi ko siya natamaan. Ito ay gabi ng kasal namin ni Jane. Huwag kang umalis, okay? Nakikiusap ako sa'yo, Hindi. Huwag kang pumunta. Vincent. Nang gabing iyon, nanatili ako sa silid panauhin buong gabi. Ang isip ko ay puno kay Tanya, habang si Jane umiyak mag-isa buong gabi. At ako ay lubos na hindi alam ito. Jane, pasensya na. Vincent. Yane, pasensya na. Sa tingin mo ba, tatayo pa ako dito naghihintay sa'yo? Talagang hindi. Yane. Nang maubos ang insenso ng sandalwood, sa wakas ay umubo ako ng isang subo ng dugo. Lumalabas na kapag talagang nawalan ka ng isang tao, ang sakit ay talagang parang umaagos pa atras ang iyong dugo. At kahit ang paghinga ay nagpapasikip ng iyong loob. Jane, lagi mong sinasabi na ang bulaklak na hosta ay muling isisilang pagkatapos makaligtas sa taglamig. Ngunit ang ating tagsibol ay nailibing na sa akin sa abo ng insenso sa kwarto. Yane, talagang ako ay nagsisisi. Vincent. Vincent. Pasensya na, Jane. Pinagsisisihan ko ito. Talagang pinagsisisihan ko ito. Yane, bumalik ka sa akin. Pwede ba tayong mag-umpisa muli? Vincent, hindi mo ba naiintindihan? Ang ako na nagmamahal kay Mason ay ang tunay na Jane. Ang ako na nagmahal sa iyo ay matagal nang nawala. Alam kong mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Sana ito na ang huling pagkakataon na magkita tayo sa buhay na ito. Mula ngayon, talagang ayaw na kitang makita muli. Jane, oras na para subukan ang iyong wedding dress. Tara na. Kaya, ang hindi pagkuha ng gusto ko ay parusa ng langit sa akin. Yane, pakasalan mo ba ako? Oh, Kukunin mo ba si Miss Jane bilang iyong asawa? Siyempre, oo. Nangangako ka bang mamahalin siya, maging tapat sa kanya? Sa kahirapan man o kayamanan, sa sakit man o sa kalusugan, hanggang kamatayan, at hinding-hindi siya iiwan, laging nananatiling tapat. Hindi ko ginawa iyon. Hindi ako karapat-dapat magsabi ng mahal kita. At hindi ako karapat-dapat na magkaroon ka. Jane, ipinapangako ko sa iyo, hindi na tayo magkikita muli sa buhay na ito. Anong pangalang Dharma ang gusto mo, benefactor? Tawagin mo akong Terry, para maalala si Jane at mabayaran ang aking mga kasalanan sa buong buhay ko.